Believe me wrong, ay Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Samuel. The program like is here, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Jesucristo. Ito piling ko pa sa Tumangka Apostolic Believers of Christ International, mga kapatid, sa oras na ito. Una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Kaya patuloy tayo, mga kapatid, na magpasalamat sa Panginoon. Sa bagong araw naman ngayon natin nakamtan. So lahat po nagdiriwang ng karawan, happy birthday po sa lahat. Naway kapayapaan, habag biyaya ng Diyos. At ang karagdagan ng mga araw at mga taon, malusog na katawan, at sana po ang iyong kahilingan ay pagkaloob po ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, sa bawat araw, talagang nais ng Panginoon na matuto tayo sa ating bawat isa kung ano po ang kalooban ng Diyos. Na mga kapatid, ito po ay ating pinahalagaan. Mga kapatid, mensahe ng Diyos sa bawat araw. Kahit na po kung nakaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok na kapighatian na ating naranasan ngayon, subalit ang Panginoon ay patuloy din na nagbigay po sa atin na biyaya sa ating mga pangailangan sa bawat araw. Ang Panginoon po ang nagbigay po sa atin sa lahat na ating mga hinahangad, dahil po ang Diyos mapagmahal, mapagbiyaya po ang Diyos, mga kapatid. Kaya ayon ng Panginoon talaga na mapahamak tayo, dahil na gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos na sanlibutan. Kaya kanyang isinugo po ang kaisa-isa niyang anak upang sa lahat sumampalataya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. Kaya mga kapatid, yun po ang ating inasahan. At sa bawat araw talaga, mga kapatid, ay ating pinag-aralan ang salita ng Diyos, kung ano talaga ang dapat nating gawin, dahil na hanggang na may hininga tayo, habang buhay pa tayo, may pag-asa. Kaya nais ang Panginoon talaga na matuto po tayo sa bawat araw. At ito, mga kapatid, ang ating ginagawa sa ating mga video, hallelujah, ay ating iparatin kung gaano kalaki ang biyaya ng Diyos sa atin. Now, si Apostol Pablo nagsasabi po sa 1 Timothy in chapter 1 verse 15 up to 16 na tapat ang pasabi at dapat paniwalaan ng lahat na si Kristo Jesus ay naparito upang iligtas ang mga makasalanan. Now, maliwanag, mga kapatid, si Kristo Jesus ay naparito upang iligtas ang makasalanan. At ako ang pinakamakasalanan, ang sabi ng Apostol Pablo, sa lahat. Now, sa verse 16, subalit, subagitan ko na hayag kung gaano kalaki ang biyaya ng Diyos sa atin. No, ganun, mga kapatid, kahit na po kung makasalanan po tayo, hindi na dahil makasalanan po tayo na pinabayaan tayo ng Diyos. Kahit na po sa ating pagkamakasalanan ay ginagabayan pa rin tayo ng Panginoon. Tinuturuan po tayo na rapat na pamuhay para maging handa po tayo palagi sa bawat araw na ating pamuhay, kapatid, para hindi po tayo mapahamak talaga. So ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kahit na po kung hindi man tayo sakdal sa paningin ng Diyos, subalit tinuturuan pa rin tayo ng Panginoon kung paano tayo mamumuhay po ng may pag-asa, no? Kasi sa bawat araw talaga, kapatid, ang Panginoon po ang nag-ingat po sa atin, no, sa mga taong matuwid. Pero kung salungat po tayo, ang ating pamahay po salungat sa Panginoon, ay mapahamak tayo. Hindi po tayo magkaroon, mga kapatid, ng totoong kaligtasan. Kaya wag hayaan na maging salungat po tayo, mga kapatid, no, sa ating pamuhay, dahil ang Panginoon po ay laban, no, sa mga masama. Kaya mahirap po kung kalabanin tayo ng Diyos, kasi wala tayong magawa.
So iba po ang ating katayuan kapag naging kaaway tayo ng Diyos. So mapahamak po tayo kasi ang Panginoon po ay nag-iingat po sa mga taong matuwid, no, at tapat, no, at walang kapintasan. So yun po mga kapatid ang sinabi sa Proverbs chapter 2 verse 7, iningatan ng pamumuhay ng matuwid, no, at tapat at walang kapintasan, at binigyan niya sila ng katagumpayan. So kaya kahit sa mga pagsubok na dinaanan po natin ay tagumpay pa rin tayo, nanaig pa rin tayo sa mga pagsubok dahil po sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Na yan mga kapatid ay sinabi po na banal na aklat sa 1 John in chapter 5 verse 4 up to 5 na ang magtatagumpay, ang mananaig sa libutan na ito sumampalataya, no, sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya ating pananampalataya mga kapatid, ito po ang nagbigay sa atin ng tagumpay. No, habang may pananampalataya po tayo ay sinasamahan natin ng gawa. Dahil po na ang pananampalataya na walang gawa, patay po. Now, habang nandito sa libutan ay tinuturuan tayo ng Panginoon. Tinuturuan po tayo ng Panginoon para po na maging karapat-dapat po tayo, no? Kapag nakinig po tayo ng salita ng Diyos at ginagawa po natin, so maging matuwid po tayo sa paningin ng Diyos, at dahil diyan ay maging karapat-dapat po tayo. So lalawak po ating karunungan at bigay tayo ng kaligayahan. Yan po ang nais ng Panginoon sa atin, na ngayon umaasa po tayo sa Panginoon ay talagang bigyan tayo ng Panginoon na pagkataon kung paano po tayo mga kapatid mamuhay po ng may kasiguruan. Kaya hanggang ngayon ay tagumpay ang ating pamuhay sa mga pagsubok, kapighatian na ating naranasan sa salimutan, ay patuloy po tayo nanaig at nakatayo pa rin tayo. Kahit na kung minsan mga kapatid, kinakapos tayo ng panahon, parang nakapokus tayo sa ating mga pangailangan, sa ating hanap buhay, nagtatrabaho tayo, at dahil po sa bising-busy po tayo sa salimutan, na ang salita ng Diyos minsan din ay nakalimutan po natin kahit na may alam po tayo. So dahil po sa ating kalagayan dito sa libutan na naranasan natin ngayon, at ito mga kapatid, dito nakikita ng Panginoon ang tunay natin pananampalataya, dahil po na hindi sinabi na Christian po tayo walang mga pagsubok, walang suliranin sa buhay. Mayroon po gigiting ng mga suliranin na maranasan talaga natin dahil po sa ating pananampalataya. Dahil po ang pananampalataya sinusubok mga kapatid ng Panginoon upang makita niya ang tunay nating pananampalataya. Na hindi maiwasan natin mga kapatid, talagang sa bawat araw ay tayo talaga ay nakaranas ng mga iba't ibang pagsubok. Subalit ang Diyos ang humanap ng paraan din para ang pagsubok na ating dinadaanan ay ating mapagtagumpayan. Yung po sinabi ni Apostol Pablo is 1 Corinthians chapter 10 in verse 13 na walang pagsubok na dinaanan po natin na hindi naranasan ng ibang tao. So yan mga kapatid, tanda po natin na tapat, no, tapat ang Panginoon, na hindi niya tayo susubukin na mga pagsubok na hindi natin makakayanan. Kasi kapag dumaan tayo sa pagsubok na parang hindi makakayanan, siya ang harap ng paraan para makatayo pa rin tayo. So kaya to God be the glory, dahil po sa Panginoon nating pinaglingkuran, dahil sa Panginoon nating inasahan, ay nakatayo tayo sa mga pagsubok na ating dinaanan, na minsan mga kapatid nang hina na po tayo, nalulumbay na po tayo, at yan mga kapatid minsan na ang ating katungkulan sa Panginoon ay nakalimutan na po natin, dahil lahat tayo may katungkulan, no? Ayon po sa Ecclesiastes kung mangaral, Kabanata 12, talata 13, na lahat ay narinig na, matakot kayo sa Diyos at sundin ninyo ang kanyang mga utos, dahil ito ang katungkulan ng lahat ng tao na nananahan sa ibabaw ng lupa. So pareho tayo pagkatungkulan mga kapatid, kung ang ating pamisalimutan ay ating pahalagaan, no, ang salita ng Diyos, so ginawa na po natin ang katungkulan natin. Kasi ang sinabi Biblia, matakot kayo sa Diyos at sundin nyo ang kanyang mga utos. So meaning, kapag sinunod po natin utos ng Diyos, so
ginawa po natin katungkulan natin na matakot tayo at sundin natin ang utos ng Diyos. Yan po yung sinabi po na sulat ni Haring Solomon sa Ecclesiastes kung mangaral, Kabanata 12, Talata 13. Lahat ay narinig na matakot kayo sa Diyos at sundin ninyo ang kanyang mga utos, dahil ito'y katungkulan ng lahat ng tao na nasa ibabaw ng lupa. Now, hindi na si pastor lang, ako lang, pare o tagapagturo, manampalataya Christian ay may katungkulan. Lahat ng tao ang sinabi ng Biblia, lahat, no? Pag sinabing lahat, wala absoluto po dito. Hindi pwede na si pastor lang, no? Hindi pwede sabihin natin na si brother, si father lang. Hindi po. Lahat tayo may katungkulan, mga kapatid. Ayon po sa Biblia, mga kapatid. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. So may tungkulin po tayo, ha. Ito yung tungkulin ng bawat tao. Kaya hindi sinabi na si pastor lang, si father, si brother, sister lang ang may katungkulan. Lahat tayo may katungkulan na magkaroon ng takot sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos. So ganoon po mga kapatid, sapagkat ang pagkatakot sa Diyos, yan po ang pasimula, no, na pagdadalisay ng puso natin. No, yan po sinabi ng Biblia na ang pagkatakot sa Diyos ay nagpapadalisay ng puso. Kaya kung magkaroon tayo ng takot sa Panginoon, mga kapatid, ay dadalisayin po, mga kapatid, ating puso, dahil po na ang salita ng Diyos talaga ay nakaukit sa ating puso. Kaya pag nagkaroon tayo ng takot, dadalisayin po ang ating puso, dahil ang may takot sa Panginoon ay sumusunod talaga, no? Sumusunod talaga ito, mga kapatid. At ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapahaba po na ating buhay. Ayon po sa Proverbs 19:23, ang pagkatakot sa Panginoon ay magdudulot ng pagpahaba ng buhay at saka kasapatan at kaligtasan at maiwas sa kapahamakan. So mga kapatid, yan po ang pala dapat nating gawin, matakot tayo sa Diyos, dahil ang pagkatakot sa Diyos ay nagpapahaba ng ating buhay sa lupa at nagpapaiwas sa kapahamakan at makamta natin ang kaligtasan. So dapat natin mga kapatid malaman na ito pala ang dapat nating gawin, na magkaroon tayo ng takot sa Panginoon, sapagkat yan ang pinaka-importante na, mga kapatid, ating gagawin. Kasi kapag hindi po tayo matakot sa Panginoon, nilapastangan na po natin, mga kapatid, nilapastangan na po natin ang kanya mga salita. Kaya kung may takot tayo, pinaghandaan natin, at tandaan po natin, isinusubok din ng Panginoon ating puso kung totoo ang ating pananampalataya, no, o hindi man. So kaya po sinabi po sa Proverbs 17 verse 3, sinusubok ng Panginoon ang puso ng mga tao katulad ng pilak at ginto na sinusubok sa apoy kung ito'y tunay at hindi. So kaya wag natin hayaan na kung ang pagsubok na darating sa atin ay ito hinanakit po natin. Hindi po, ito po yung nagpapatunay, mga kapatid, na mayroon tayong pananampalataya. Kasi kailangan natin, mga kapatid, tanggapin kung ano talaga ang, mga kapatid, dapat natin gagawin. Kaya kung ano ang pagsubok, mga kapatid, na ating naranasin, ito po ay tandaan po natin dahil po sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya ang pagsubok, mga kapatid, hindi po ito nagpapahina, ito nagpapalakas, dahil nalaman po natin na nakita po ng Diyos ang ating pananampalataya. Kaya manalig tayo sa Diyos, kapit tayo sa Panginoon. Ano mga pagsubok natin sa atin, ay ang Diyos na po ang harap ng paraan para mapagtagumpayan po natin ang mga pagsubok. Kasi nag-iingat po, mga kapatid, nag-iingat po ang Diyos sa atin, sa ating bawat araw na ating pamuhay. Saan ba tayo paroroon, ang Diyos po nag-iingat sa atin, no? Kaya kailangan natin, mga kapatid, mamuhay ng matuwid, sapagkat ang pamuhay ng matuwid nakakatulong po sa atin ng buhay natin, nagpapahaba ng ating buhay sa lupa. Marami tayong mga pangarap, minahangad, at kung magkaroon tayo ng takot sa Panginoon, ay talagang pagpapalain po tayo ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon, mga kapatid, ay nakatingin po sa mga matuwid, no? Nakatingin sa mga matuwid at nakinig siya ng ating mga dalangin. Sa 1 Peter chapter 3 verse 12, mga kapatid,
na ang Panginoon nakatingin sa mga matuwid at kanyang pinapakinggan ang kanilang mga dalangin. Subalit ang Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. Kaya kapag masama pong may ng tao, mapahamak talaga tayo. Kapamakan po ang kantungan, at yan po ay hindi natin maiwasan na natin ang mga suliranin sa buhay na manghina talaga tayo. Kasi hanggang ngayon, ang ating pamuhay ay hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos. So dapat lang gawin natin, sapagkat sinabi sa Proverbs 10:11, ang salita ng tao matuwid ay nakakatulong ng buhay sa iba. Ngunit ang salita ng masama, mga kapatid, ay nakakapinsala, no? So kapag ang tao matuwid sa salita, nakakatulong ng buhay. So meaning to say na ang salita natin na matuwid sa paningin ng Diyos ay nakakatulong sa ating kapwa dahil po hindi nakakasira. Pero kung ating bibig, ang laman ng bibig natin sumisira sa kapwa, so nakapahamak talaga yan. Nakakapahamak talaga yan ang ating mga kapwa, mga kapatid, no? So kailangan natin matuto sa tamang pamuhay. Huwag natin hayaan na ang buhay natin sa limutan na ito ay, mga kapatid, hindi mapakinabangan, no? Mag-ingat tayo, no? Kailangan natin malaman, mga kapatid, na itong ating panahon ngayon dapat na nating gawin kung ano ang nararapat po, no? Kaya kailangan natin magbalik, no? Magbalik tayo sa Panginoon para po na mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at tatanggapin natin, mga kapatid, ang ating pala itong buhay na walang hanggang. Ito ay pinapangako ng Panginoon na siya babalik at kukunin po niya tayo. Kaya hanggang ngayon, hallelujah, ay nais ng Panginoon na mapakinggan natin ang kanyang mga salita para po na mananaig tayo sa salimutan na ito. Hindi po tayo, mga kapatid, hallelujah, na maparusahan sa araw ng paghatol. Mapalaya po tayo dahil saan man tayo nakatago, saan man tayo naroroon, kitang-kita po ng Panginoon, no, ang ating mga ginagawa. Wala nakatago, mga kapatid. Ayon po sa Proverbs chapter 5:21, na sapagkat nakikita ng Panginoon lahat ng bagay at ang ginawa ng tao, saan man siya paroroon ay tinitingnan siya ng Panginoon. Ayon po sa Proverbs 5:21, saan tayo paroroon, anong ginawa natin, kitang-kita po ng Panginoon. Kaya sa araw ng hatol, wala po tayong maidahilan at maidinay sa harapan ng hatol dahil po nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay sa sanlibutan. Sa ating pamuhay ay kitang-kita po ng Diyos, mga kapatid, ang ating mga ugali, no? Isa Proverbs 5:21, sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat na ginawa ng tao, saan man siya paroroon, tinitingnan siya ng Diyos. Now, ano ang magawa natin? Wala po tayong magawa sa araw ng hatol kasi lahat po nakikita ng Diyos. At dahil dyan, mga kapatid, mag-ingat lang po tayo. Sana ay wag nating kalimutan na panandalian lang po ang buhay natin. Hindi po tayo magtatagal. Ayon sa Psalms 119 verse 19, ang buhay namin ay pansamantala lamang dito sa salimutan, na kami ay babalik sa lupa at madali kaming papanaw. So, mga kapatid, yan po ang buhay natin. Natin maasahan ang bukas dahil ang bukas, ang Panginoon lang po ang nakakaalam. Kaya hanggang ngayon, ang Panginoon tinuturuan po tayo na rapat na pamuhay upang na maging matatag po tayo sa ating pananampalataya, maging matatag po tayo sa pag-asa po ng kaligtasan. Hanggang ngayon, ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng pagkataon upang na mapayapa, masagana, maunlad ang ating pamuhay sa ibabaw ng lupa. Ayon po sinabi ng Panginoon kay Josue, Kabanata 1 talata 8, ng aklat ng kutusan na ito, huwag mong hiwalay sa bibig. Ito'y pagbulay-bulayan mo araw at gabi upang masunod mo lahat nakasulat dito, at magkaganon, mapayapa, maunlad, masagana ang iyong pamuhay sa ibabaw ng lupa. So, mga kapatid, nais natin masagana, maunlad, mapayapa, yan po ay pinakamahalaga po na dapat natin gawin. Kung ano ang dapat natin gawin upang masagana, maunlad ang ating pamuhay sa ibabaw ng lupa, walang iba, mga kapatid, natin sundin ang salita ng Diyos. Ano ang utos? Sabi niya kay Josue, aklat ng kutusan, huwag mong hiwalay sa bibig. Ito'y pagbulay-bulayan mo araw at gabi
upang masunod mo lahat nakasulat dito. Kung magkaganon, mapayapang maunlad, masagana ang iyong pamumuhay sa ibabaw ng lupa. So mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos na sana po sa bawat araw, paghayaan mga kapatid na mabaliwala po ito, masaya lang po ito, kundi na ating mapakinabangan dahil po ang Diyos ating pinaglingkuran, nakabagin, at Diyos na mapagkumbaba, puspos na awa, banayad po siya sa pagkagalit. Ganyan po ang Diyos natin pinaglingkuran mga kapatid, no? Ang Diyos natin na pinaglingkuran, Diyos na mapagkumbaba, mabagin, at ang Diyos po natin pinaglingkuran ay puspos na awa, banayad po siya sa pagkagalit. Yan mga kapatid, sinabi ng Biblia. Dito mga kapatid sa sulat ni Propeta Joel, mga kapatid, sa kabanata 2 talata 13, na ang Diyos natin ipinaglingkuran, mga kapatid, Diyos na mabagin at mapagkumbaba, at Diyos na mapagmahal, no? Mga kapatid, pusos na awa, banayad sa paggalit. Yan po sinabi na banaklat, na mapagmahal, hindi madaling magalit. Handa siyang magbabago ng isip upang hindi na magdala ng parusa. Now, ang isip ng Panginoon, ang pasyon ng Panginoon ay pwede magbago. Pwede po kapag ang tao po ay tumalikod na po, no, sa kanya masamang pamuhay. Maghayaan mga kapatid na masayang lang po mga panahon na bigay ng Diyos sa atin. Huwag abusuhin natin ang kabutihan ng Diyos, ang pagpakumbaba ng Diyos ay baka baliwalain po natin. Huwag naman, kasi may hangganan po. Kapatid, ang pagpakumbaba ng Diyos sa araw po ng paghatol na kanya igagawad na po ang hatol sa buong sanlibutan, ay talagang maranasan po talaga, no, ng tao ang galit ng Diyos at puot ng Diyos. No, kaya hanggang ngayon, nanatili pa po tayo sa biyaya na tinuturuan pa tayo ng Panginoon ngayon. Hindi po tayo binabayaan ng Diyos kahit na po sa ating mga pagkukulang. Sa ating pamuhay, minsan po tayo po ang nasusunod, no? Minsan po ikaw na po ang nasusunod. Pero darating ang panahon na sa araw ng hatol, tayo po ay harap, no, sa hukuman, at wala na po tayong maidahilan dahil yun na po ang panahon na tatanggap na po tayo ng kabayaran. Now, sa Joel kabanata 2 talata 13, ito po sinabi ng Biblia mga kapatid. Magsisi kayo ng buong puso at hindi pakitang tao lamang sa pamamagitan ng pagpunit ng inyong mga damit. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos dahil mahabagin siya at maalalahanin. Mapagmahal siya at hindi madaling magaling. Handa siyang magbago ng isip upang hindi na magpadala ng parusa. No, handang magbago ng isip ang Panginoon upang na hindi magdala na siya ng parusa. Kung tayo talaga ay magbagong buhay. So, pero kung magpatuloy po tayo sa pagiging suwail, so yan mga kapatid ay kapahamakan po ating kantungan. Kaya hindi pwede mga kapatid na pansamantalain natin ang panahon sa sanlibutan na ito na gamitin po natin, haleluya, ang mga bagay na hindi po nakakabuti sa Panginoon, no? Na kapag magsisi tayo mga kapatid, lumayo tayo sa masamang pumuhay, so magbabago ang isip ng Panginoon. Tayo talaga ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Pero kung magpatuloy po tayo, mga kapatid, sa pumuhay po na masama, so hanggang, mga kapatid, sa pangulang buhay, parusa talaga ang kantungan po natin. Kaya wag natin hayaan, mga kapatid, na itong mga panahon na natitira po sa atin ay mawala ng kabuluhan. Sana po ay palagaan po natin mga kapatid ang mga panahon na ito na tayo po talaga ay sana po magbalik loob tayo sa Panginoon. Dahil mahalaga po mga kapatid ang panahon na ito sa paningin ng Diyos kapag matapos na po pagpakumbaba ng Diyos at maghatol na po siya, mga kapatid, ay wala na tayong magawa. Na kaya ang pamumuhay po ng taong matuwid ay magbigay sa atin ng kaligtasan. Kasi ang turo ng Diyos na ituwid tayo.
Kaya sabi ni Tito talaga na ang biyaya ay nagtuturo na pagtalikod sa masamang pamuhay, sa makamundong pamuhay. Kapatid, yan po ang dapat natin malaman na hanggang ngayon na ang Panginoon talaga ay binigyan tayo ng pagkataon na upang na hindi po tayo parusahan. Kaya pahalagaan po natin, no, ang mga panahon na ito, na sapagkat ang pamuhay ng taong matuwid ang magliligtas sa kanya, ngunit ang hangad ng taong mandaraya ay magpapahamak sa kanya. Pinakasulat sa Proverbs 11 verse 6, mga kapatid, ang pamuhay ng taong matuwid ay magliligtas sa kanya. Kaya kung matuwid pamuhay natin, ililigtas tayo ng Panginoon sa kasakunaan, kapahamakan, sa sanlibutan na ito ay ililigtas tayo ng Panginoon. Pero kung masamang pamuhay natin, mapahamak tayo sa sanlibutan na ito. Kaya huwag hayaan, kapatid, na itong ating pamuhay ngayon sa libutan na masayang lang po. Kaya sabi ni Tito, mga kapatid, na ang biyaya na ito na ipinahayag na po sa buong sanlibutan, nagbigay po sa kaligtasan, at yan, mga kapatid, nagtuturo sa atin na narapat na pamuhay. Pakinggan natin sa Tito Kabanata 2, talata 11 hanggang po sa 12. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ayun, mga kapatid, kung umasa po tayo ng kaligtasan, umasa po tayo sa pagbabalik ng Panginoon, ang biyaya na ito nagtuturo sa atin sa pagtalikod. Ayon po sa sinabi po ni Tito, Kabanata 2, talata 12, ito ang nagtuturo sa atin talikuran na masama nating makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito na maayos, matuwid at makadiyos. So yan po, mga kapatid, habang naghintay tayo ng pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng dakilang Diyos na tagapagligtas na ating Panginoon Jesucristo. Yan, mga kapatid, ang dapat natin gawin habang po na nandito pa tayo sa libutan. Huwag natin hayaan na gamitin lang po natin ang mga panahon na binigay ng Diyos sa atin na buhay na hindi natin mapakinabangan. Dapat, mga kapatid, atin pahalagaan, no, ang panahon na ito na bigyan ng Diyos sa atin na buhay. Ito po ay ibinigyan pa tayo ng pagkataon na tayo talaga makakaalam ng hallelujah, salita ng Diyos, dahil po na ito po ang pinakamalaga, mga kapatid, na pahalagaan po natin ang utos ng Diyos, sapagkat ito ang pinakamalaga, mga kapatid, na ang utos ng Diyos ay dapat sundin natin, sapagkat ito, mga kapatid, ang higit sa lahat, no? Sa sabihin natin lahat ng bagay na ating nakamtan sa libutan. Kahit ginto, hindi po makatumbas po yan, no? Kahit perlas ginto, hindi po makatumbas yan ng itong pag-asa ng kaligtasan na inaasahan po natin sa pagdating ng panahon. Mga kapatid, na ayon po sa Psalms 119, 127, na pinahalagaan ko ang iyong utos ng higit pa kaysa ginto na pinadalisay na ginto. So, sinusunod natin ang tuntunin ng Diyos para po na hindi po tayo maparusahan, no, sa araw ng pagparito ng Panginoon. Now, tandaan po natin na hanggang sa panahon na ito ay binigyan pa tayo ng Panginoon ng pagkataon na tayo talaga ay hallelujah, habang buhay pa tayo ay dapat susunod tayo sa utos ng Diyos, mga kapatid. In Psalms 119 verse 44, lagi kong susundin ang iyong kautusan habang ako'y nabubuhay. So dapat lang natin yan gawin, na habang tayo nabubuhay, dapat sundin natin ang utos ng Diyos. Huwag na po tayo maging suwail, huwag na po tayo pabaya sa bawat araw, kasi kailangan natin gawin ang pagsunod ng utos ng Diyos habang buhay tayo, dahil kung ano ang tinatanim natin,
yan po ang ating anihin. Now, yung mga kapatid, sinabi sa Galatia in chapter 6 verse 7 na hindi matuya ang Diyos at hindi malinlang ang Diyos. Kung ano ang tinatanim ng tao, yun ang kanyang anihin. Kaya kung nasa tianin ng buhay na walang hanggan, dapat maging masunurin po tayo mga kapatid. Dapat halagaan natin ang mga panahon na ating kabubuhay sa libutan na ito. Huwag hayaan mga kapatid na masayang lang po ito na pagpapala ng Panginoon sa atin. No? Na kailangan natin malaman, mga kapatid, na ang Panginoon ang nagpapaunawa sa atin kung ano ang kanyang mga layunin. Kaya itinuturo sa atin ng Panginoon ang buhay na habang tayo nabuhay sa libutan para po na ang pagpapala talaga ng Diyos ay ating makamtan. In Psalms 119 verse 33, ang sabi naman ng aklat, Panginoon, ituro niyo sa akin ang inyong mga tuntunin at habang nabubuhay, ito'y aking susundin. So, yan po mga kapatid, na ang Panginoon po nagbigay ng pangunawa sa atin sa verse 34, Psalms 119 verse 34, bigyan niyo po ako ng pangunawa ng iyong kautusan at ito'y buong puso kong susundin at iingatan. So, kaya pinapaunawa natin paano natin susundin, ingatan. Kaya ang ating pagbasa ng Biblia, hindi po ito na tulad ng comics lang na parang walang kabuluhan. Mahalaga po mga kapatid ang utos ng Diyos na ating pinapangaral, ating sinasaliksik ang kasulatan para mamagmatyagan po natin ang gawa ng dyablo, maiwasan po natin ang mga pamumuhay po na hindi nararapat sa Panginoon. Kaya kailangan natin sundin. Kapatid, ang sabi ni Psalmista David, mga kapatid, sa verse 35, Psalm 135, pangunahan niyo ako sa aking pagsunod sa iyong mga utos dahil ito ang aking kasiyahan. Sa verse 36, bigyan niyo ako ng pagnanais na sundin ang iyong mga turo at hindi pagnanais na yumaman. So sana po mga kapatid, hindi sa nais natin yumaman, nais sana kaligtasan po ang ating pahalagaan. Paano natin makamtan ang tunay na kaligtasan kundi ang pamuhay po na maging masunurin sa ating Panginoon. So, lahat po na ating mga hinahangad, alam po ng Diyos. Alam po na ating mga pangailangan ay alam po ng Diyos. Dahil alam ng Diyos ang lahat ng bagay, mga kapatid, bago pa natin hingiin, mga kapatid, ay alam na po ng Diyos ang ating mga pangailangan. Ayon po sa Matthew 6:8, na hindi pa kayo humihiling, ay alam na po ng iyong Ama na sa langit kung ano ang inyong mga pangailangan. Tama mga kapatid, araw-araw kailangan natin mga kapatid malaman at araw-araw ipahayag natin ang pagliligtas ng Diyos. Kaya ating mga video, itong ginawa po natin, sana po kayo magsawa na subaybay po sa ating mga video sa ating YouTube channel, sa Facebook. Kaya huwag kalimutan, mag-like and share lang po tayo, and post natin ang notification bell for update every day the new videos or live streaming to sharing the Word of God. Kasi sinabi naman ng aklat, Psalms 96 verse 2, na ipahayag natin ang pagliligtas ng Diyos araw-araw. So ito mga kapatid, ginawa po natin sa bawat araw, makapag-post tayo ng video para po nakatapano maparating sa atin ang mensahe ng Diyos. Ito'y kalooban ng Diyos na sana po na magkamit tayo ng totoong kaligtasan habang nandito pa tayo sa sanlibutan. Kaya mga kapatid, huwag natin hayaan mailuya na masayang lang po, no? Ang masayang lang po mga kapatid ang mga panahon na binigay ng Diyos sa atin. No, ito mga kapatid, na ang katapatan ng tao sa mundo ay alam ng Diyos sa langit. Kung ano ating pamuhay dito sa lupa, alam ng Diyos sa langit. Ayon po sa Psalms 85 verse 11, ang katapatan ng tao sa mundo ay alam ng Diyos sa langit, at ang karunungan ng Diyos sa langit ay matatanggap ng tao sa mundo. Kaya salita talaga ng Diyos pinaparating sa atin para malaman natin kung ano ang plano ng Diyos sa buhay natin. At kung anong ginawa natin sa lupa, alam din ng Diyos sa langit. Kaya kailangan mag-ingat po tayo bilang Christian manampalataya, bilang na tayo po umaasa ng kaligtasan. Ingatan po natin ang ating mga ginagawa dito sa lupa kasi alam ng Diyos po sa langit. At pinapaalam din ng Diyos sa langit ang kanyang mga utos dito sa lupa. Itong salita ng Diyos na binabasa natin, pinapangaral natin,
pinapahayag po natin at pinapaunawa para makamta natin ang tunay na kaligtasan. So sana mga kapatid, huwag natin hayaan na masaya lang po ito. Psalms 85 verse 11. Ang katapatan ng tao sa mundo ay alam ng Diyos sa langit, at ang karunungan ng Diyos sa langit ay matatanggap ng tao sa mundo. Na ito mga karunungan ng Diyos, binigay po sa atin na bubuhayin po tayo sa huling araw, na tayo po ay natulog sa alabok, gigising po tayo at sasalubong po tayo sa ating Panginoon sa kanyang pagparito, para na buhay ang pag-asa natin. Kung sakaling man na tayo po ay nakatulog na sa alabok, ang sabi ng Panginoon sa John chapter 5:28 to 29, na darating ang panahon na marinig ng mga patay ang kanyang tinig, at ang namamatay na matuwid babangon papunta sa buhay na walang hanggang, at ang namamatay na masama babangon papunta sa kapahamakan na walang hanggang. So mga kapatid, sana po wag po tayo sa kapahamakan, sana po buhay na walang hanggang ay ating makamtan. So hindi pa huli ang lahat mga kapatid, habang buhay tayo may pag-asa. Hanggang ngayon ang Panginoon, tinuturuan po tayo na dapat na pumuhay. Huwag tayong mahatulan sa araw ng paghatol. Sana po mapalaya tayo. Mga kapatid, tanda po natin, kailangan natin malaman kung ano ang dapat nating gawin. Kaya mayroon mga tao talaga na nakakaalam na po ng salita ng Diyos, mga kapatid, at minsan po lang na ay nakalimutan po natin ang ating nalalaman dahil po sa ating kalagayan sa salimutan na ito. Kaya yun pong dahilan na ating pamuhay sa limutan parang alon, no? Parang alon po ng dagat. Ito po minsan ay nakikita at nawawala, no? Tulak po ang alon. Hindi po siya manatili na makikita mo ang alon. May mga panahon na siya ay itutulak at hihilain naman ng dagat ang alon. So ganun ang ating kalagayan, no? So ang Diyos ang tumutulong sa atin sa araw-araw. Kaya tagumpay, mga pagsubok, kapighatian, paninira, panalait, pangungutya man ng salimutan ay na pagtagumpayan po natin dahil po sa tulong ng Diyos, mga kapatid. In Psalm 68 verse 19, purihin ang Panginoon, ang Diyos na ating tagapagligtas, na tumutulong sa atin suliranin sa bawat araw. So, tumutulong sa atin suliranin sa bawat araw. Kaya nananaig po tayo, tagumpay po tayo sa mga pagsubok, naranasan natin ang mga kapighatian, tagumpay po tayo sapagkat ang Diyos po ay tumutulong sa atin suliranin sa araw-araw. Wala ka ng pagkain, binigyan tayo ng pagkain. Wala ka ng pambili ng ulam, may pira tayo para makapagbili ng ulam. Mayroon tayong sabihin natin karamdaman, pero mapagaling pa rin tayo sa tulong ng Diyos. So mayroon mabigat po na pasanin, pinapagaan po ng Diyos yan. Dahil po siya maasahan sa lahat ng bagay, ang Diyos na ating pinaglingkuran. Kaya wag natin hayaan mga kapatid, hallelujah, na mapawalang bisa lang, no? Ang salita ng Diyos dahil po sa ating kalagayan. So manalig tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos maasahan po talaga mga kapatid. In Psalm 68 verse 19, mga kapatid, ang sinabi ito, purihin ang Panginoon, ang Diyos na tagapagligtas, na tumutulong sa atin suliranin sa bawat araw. Verse 20, sa Psalm 68 verse 20, ang ating Diyos, ang siyang Diyos na tagapagligtas, siya ang Panginoon Diyos na nagliligtas sa atin sa kamatayan. So kaya may sakuna, may landslide, may trahedya, may lindol, may bagyo, may tsunami, o may digmaan, may salot, buhay pa rin tayo sa tulong ng Diyos sa atin. Hindi po tayo naligtas, hindi po tayo natiling buhay dahil po sa ating pagsisikap. Natili po tayong buhay dahil po sa tulong ng Diyos na tagapagligtas na walang iba ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya magpatuloy lang tayo mga kapatid na umasa sa Panginoon. Huwag natin hayaan. Tandaan po natin Psalm 68 verse 19 to 20 na purihin ang Panginoon Diyos na ating tagapagligtas na tumutulong sa atin mga suliranin sa bawat araw. Verse 20, ating Diyos ang siyang Diyos na nagliligtas. Siya ang Panginoon Diyos na nagliligtas sa atin sa kamatayan. Kaya kahit anong mangyari sa kuna na ito po mangyari sa libutan, buhay pa rin tayo dahil sa tulong ng Diyos. Maraming salamat mga kapatid sa lahat ating mga viewers, listeners dito po sa YouTube channel, sa Facebook,
So huwag kalimutan, like and share lang po natin ang salita ng Diyos, or i-build natin mga kapatid. Di subscribe tayo. Loobin ng Diyos ay tayo po magkakaisa. Marami po ang mga kaluluwa na maparating natin ang mensahe ng Diyos. At sa bawat araw, loobin ng Diyos makapag-post tayo ng mga video. Marami po mga bago mga video natin na patuloy for continuous sa mga kapatid, pangarap po ng salita ng Diyos para pag-isa po tayo ng kaligtasan. Sa ating Facebook page, sa Facebook, na ating like and share lang po ang salita ng Diyos para maparating natin ang pag-asa natin tungo sa kaligtasan sa magitan na atin Panginoon Kristo. Maraming salamat po sa lahat mga viewers. Ang kapayapaan, habag, biyaya ng Diyos naway sa atin. At sa lahat na ating mga pangailangan naway ipagkaloob ng Diyos, mga kapatid. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaka, Apostolic Believers for Christ International. Magsabi sa bawat isa, the grace of Jesus Christ be with you us. Amen. Amen.